Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Gusto nyo bang malaman kung magkano ang puhunan para makapagsimula kayo ng isang maliit na bigasan? Tuloy po kayo sa aking munting tindahan. Munti man po ito, pero dito ko po binuo ang aking mga pangarap. Tuturuan ko po kayo sa gusto ninyong malaman para ang inyong negosyong inaasam ay inyo nang maumpisahan. This is Solschi, your friend and business mentor. Enjoy watching! Mga kagandang buhay, ito po ang aking maliit na tindahan. Ang area lamang nito ay 17 square meter at makakalagay po ako dito ng hanggang 200 kamans of rice. So, ang renta ko nito, mga kagandang buhay, nung nag-umpisa ako ay 7,000. Alam nyo ba na ang dalawang factor sa pagbibigasan ay puhunan at supplier? Pangatlo na po ang pagkakaroon ng pwesto. Ano ba ang magandang pwesto? Ang pwesto ko po kasi na to ay isang blessings. Kasi dati na po itong bigasan. At tinurn over ko po lamang, mga kagandang buhay, sa rent po na 7,000 a month. So kung ikaw po'y nag-uumpisa ng negosyong pagbibigasan, ang perfect po na rent ay 7,000 to 10,000 pesos per month. Kasi nakukope up po siya ng kita ng iyong bigasan. At ang importante po, para makope up mo, ang renta mo, ay magtinda ka rin po ng mga iba't ibang paninda pa. Halimbawa, asukal at saka mantika. At naubos na po ang itlog namin dito. So may customer na po tayo. Ano sa'yo, Nay? Yung 42 natin. Ito po yung 42 natin na bigas. Ayan. So bagong ani po ito, Nay. Masarap yan, malinamnam dahil bago siyang ani. Bigay lang sa aso ba namin? Sa aso ninyo. Okay, maganda yan, Nay. O kahit sa tao, maganda po yan. Ang location ko po ngayon, mga kagandang buhay, tingnan nyo, dito ako sa, bungad ng palengke. So, click na click po ang aking pwesto ng pagbibigasan. Dahil, dinadaanan po ng mga tao papasok at palabas po ng palengke, mga kagandang buhay. So ito, may pugi po tayong customer. Ano sa'yo, sir? Oh! Super white? Meron kaming 45, 44, 42. Meron naman kaming mamahalin. Ano sa inyo? Oh! Sa 50? 58. Ayan. Gusto ni sir ay jasmine rice. Ayan, mga kagandang buhay. Sir, saan ka nagtatrabaho, sir? Diyan sa airport. Yes, sa airport. Hi ka muna sa camera, sir. Yan. Ang mga suki po natin dito sa ating store. Ilang taon ka nang suki dito, sir? Oh, mga 2 years na. Ang dami ko na palang na pera sa iyo. So, binablogs ko, sir, kasi ang daming nagtatanong sa aking YouTube channel kung gaano ba kaganda ang negosyo pagbibigasan. So, dinidiscuss ko sa kanila kung anong mga kailangan nila para makapag-umpisa sila. Sabi ko, una-una, dapat magkaroon ng puhunan. Pangalawa, dapat magkaroon ng supplier. Pangatlo, dapat magkaroon ng magandang pwesto. So, itong aking tindahan ay napakagandang pwesto dahil dito ka bumili, di ba? Tindahan ito ng mga pugi at magaganda. Lahat pugi at magaganda. Di ba, boss? Ilang taon ka na dito, customer ko, boss? Oh, saan ka nagtatrabaho, boss? Oh, malapit lang rin dito. Boracay. Oh, Boracay, mga kagandang buhay. Oh, tingnan nyo, kasi bakit ka bumili dito? Kasi malapit. Ayan, so malapit sa mga paradahan. Oh, ayan po, mga kagandang buhay. Yun po ang magandang pwesto. Yung malapit sa palengke, malapit sa mga paradahan ng sasakyan, para po ang mga tao na gusto bumili ng bigas, ayaw yan nila ng magbitbit ng mabibigat. Kaya doon sila bumibili sa malapit na. At saka,
not matter po minsan sa kanila ang presyo ng bigas, kaysa pupunta pa sila doon sa looban na mura. Pero, ang factor po dito sa tindahan ito, very accessible po siya, at saka swak sa bulsa ang mga presyo. Mura po kami dito, mga kagandang buhay. Tingnan nyo po, ang aming mga presyo, meron naman kami pong 42. Kasi dapat, meron na kaming 41. Kaso lang, bagong ani. So, pag bagong ani, medyo mahal pa, mga kagandang buhay ang presyo. Kaya, 42 muna. Baka next week, medyo bumaba ng konti, kaya na po natin mag-41. So, sa Wilmilled naman po, kaya na natin mag-44. Ayan, may 44 na tayo, may 45, 49, 47. Very cheap. Very affordable po ang ating mga presyo ng bigas. So, ito po mga kagadang buhay, bilangin na natin kung magkano ang puhunan ng ating laman ng 17 square meter natin na pwesto. Kasi alam naman natin ngayon mga kagadang buhay na medyo bumaba po ang presyo ng bigas sa ating mga local rice, well-milled at saka ang regular natin. Pero bihira lang po mag-deliver sa amin ang regular rice. So para mapresyuhan ng ating mga farmers ang kanilang mga ani, ay ang ginagawa na nilang well-milled. Halos lahat ang kanilang mga ani. So, ang pinakamura po nating well-milled mga kaganang buhay ay 42 pesos. Tapos, sumunod po ay 44 and then 45. Pero itong jasmine po mga kaganang buhay ay hindi bumaba. Kasi nga, siyempre, ang jasmine ay special rice. So, ang puhunan po natin, bilangin na natin, itong jasmine rice mga kaganang buhay is 42 times 1,290 or 1,300 mga kagandang buhay, ang puhunan nito is 54,600 ang kanyang puhunan. So dito naman sa likod ko, ito po yung well-milled natin mga kagandang buhay na hindi masyadong puti. So clinasify po natin mga kagandang buhay para magkaroon po tayo ng iba't ibang presyo ng well-milled na bigas. So ang puhunan po natin ito is 950. At saka 15 po ito mga kaganang buhay is equals to 14,250. Dito naman sa likod ko mga kaganang buhay, ito po yung nakalagay sa laminated na sako. At saka well-milled din po ito mga kaganang buhay, pero medyo buo-buo siya at maputi siya. So ang kanya pong puhunan is medyo mataas ng konti, 980. So ito pong lahat sa 980 is 45 bags, pati yung medyo sa loob. 45 bags po siya, times 980 is equals to 44,100. So ito pong violet mga kaganang buhay ay well-milled din na medyo mas lamang sa puti at maganda ang kanyang variety. So eating quality po mga kaganang buhay. Ang puhunan po natin yan ay 1,000. So meron po tayong 60 kabans is equals to 60,000. Dito naman po mga kagandang buhay, almost the same sila. Pero medyo nakamura po ako sa farmers dito. Kaya ang puhunan po nito is, ano din siya mga kagandang buhay, bali 30 kabans siya. 30 kabans times 950 is equals to 28,500 mga kagandang buhay. And doon sa banda doon is ano rin siya, may well-milled din siya mga kagandang buhay na kagaya nito. So 15 times 950 is 14,250. So kasama pa po itong mga nakalagay dyan at dito. All in all po mga kagandang buhay kung bilangin natin, nasa 200,000 plus po ang puhunan dito po sa maliit na bigasan ko na 17 square meter at saka naglalaman siya ng 200 kabans of rice. So tatalakayin po natin mga kagandang buhay, magkano naman ba ang aking kikitain dito sa laman na 200 bags dito sa aking store. So kung maubos ito mga kagandang buhay, magkano kaya ang kikitain ko? So ang style lang po namin dito, kapag ka nabawasan siya, dagdag kami ulit para po bonggacious po ang ating display at nakaka-attract sa mga customer po mga kagandang buhay. So bilangin natin kung magkano po ang ating kikitain. Retail and wholesale.
Of course, mga kagandang buhay, sa pagninegosyo, dapat alam mo kung magkano kinikita mo. So ngayon, na-explain ko po sa inyo kung magkano po ang patong ko sa bigas. Sa panukala po ni President Bongbong Marcos, nagtatry po talaga kaming makapagbigay ng murang bigas sa mga consumer. So, siyempre, tumatawad tayo sa mga supplier. Kagaya po nitong ating wheel milled rice, linagay lang po natin sa hindi laminated na sako. Ang kanya pong puhunan ay 950, bagong ani po siya. So, binibinta ko po siya pag may bumili ng ganito, 25 kilos, 1,025. So, meron po akong tubo na 75, and then pag iniretail ko po ng 42 per kilo, medyo nakakatubo pa ako ng malaki-laki. Dito naman po tayo sa wheel milled rin siya, pero medyo ano siya, maputi-puti. So may mga standard po siya mga kagandang buhay kasi po ang mga farmers halos hindi po sila nagpo-produce o nagpapagiling ng mga regular milled para po mapresyuhan din nila ang kanilang mga ani. Kaya ang amin pong mga bigas na nakukuha, hindi po siya sa kategory talaga na regular. Well-milled po siya, pero iba't iba po ang kanyang itsura. Meron pong medyo maliit ang butil, pero medyo hindi maputi. Meron naman pong nakatsamba kami magandang variety, buo-buo siya, maputi. So, bumabawi po kami talaga sa retail. Kahit po sa mga ganyan-ganyan, mga kagandang buhay, classify lang po namin para makatubo naman po kami. So, sa retail talaga, sa isa't kalahati na ganito mga kagandang buhay, tumutubo po kami ng 100 pataas. Minsan nga 120, 130, 150 pa mga kagandang buhay. So, dito naman po sa 980 ko na puhunan, binibenta ko siya ng 1,050. So, 1,025, 1,050, 1,080. At saka yung jasmine rice po, mga kagandang buhay, yung kulay blue na yun, ay 1,300 po ang puhunan. Dala na po yung bagahe papunta dito. Ang benta po namin ay 1,380. So, may 80 po kami. Tapos, nire-retail namin ng 58 per kilo. So, malaki po ang tubo namin talaga sa retail, mga kagandang buhay. So, hindi po masama ang tubo sa bigas kung madiskarte ka pa po, mga kagandang buhay, at nakatsamba ka ng katamtamang presyo, tapos yung labas sa giling ng isang miller ay maganda, napipresyuhan mo po yun, mga kagandang buhay. Pero, kung hindi ka suswertehin, ay makakakuha ka sa mahal na presyo, pero hindi kasing ganda ang laman. So, bawi-bawi lang talaga sa pagninegosyo ng bigas. Pero, ang bigas po, mga kagandang buhay na negosyo, ay stable. Stable po siya, kasi ang bigas po, may tagal-tagal po ang kanyang duration na pwede mo siyang stock, mga kagandang buhay. So, ang ginagawa ko ngayon, dahil nga maraming mga local rice na umaani na ngayon, hindi po ako kumukuha sa Mindoro. Kasi ang Mindoro po, ang puhunan ngayon is 1,180. Ang isang 25 kilos. Kung mapapansin nyo, wala akong tindang Mindoro rice ngayon. So, nung nakaraang araw, 1,240 pa ang puhunan. Tapos kanina, nag-update sa atin, 1,180. So magkano na po namin yun ibebenta, mga kagandang buhay? Hindi po pasok sa 45 na kilo ng wheel milled. Kasi ang Mindoro rice po kasi, mga kagandang buhay, halos ang dinideliver nila dito sa amin, parang ganito na lang rin kaputi. So hindi talaga siya yung super kintab, parang wheel milled lang po talaga siya. Hindi po pasok sa 45 per kilo na gusto ni Pangulong Marcos. So, ngayon, dahil maganda naman ang mga ani dito sa aming lugar, at lagi namang umiinit ang panahon, nakakaproduce po ang ating mga farmers ng maganda at mapuputing wheel milled. Tapos, minsan, ginagawa pa nilang mga super white, yung mga magaganda talagang variety, yung mga pagiling nila ay whole grain siya. So, bilang tulong po sa ating mga local farmers dito, hindi muna ako kumukuha ngayon ng maraming imported rice. Kasi ito na pong jasmine, marami na po talagang suki. Dahil special rice po siya, medyo maganda po ang kanyang lasa.
So, sa pagbibigasan po mga kagandang buhay, customer po ang maghahanap sa'yo. Customer ang lalapit sa'yo. Di mo na kailangan siyang ilako dahil kung sa inyong lugar po ay maganda ang location mo, talagang aasinso ka dito sa bigasan. Kasi hindi mo matatawaran yung volume talaga of stocks mga kagandang buhay kung bigyan ka ng biyaya ng Diyos. Mabilis pong i-dispose ang bigas. Kaya sana mga kagandang buhay, nabigyan ko rin kayo ng kunting kaalaman sa update ng ating mga presyo ngayon. So, pinaprioritize natin yung sarili nating ani para naman makabawi. At hindi natin po binabargain masyado ng mababa ang presyo nating kuha sa mga farmers. So, ngayon, yung unang kuha ko is 42 per kilo. So, hindi siya regular rice. Wheel milled siya. Pero sabi naman ni Pangulong Marcos is 45. Pero kaya natin siyang i-42. Kahit kunti lang po ang ating tubo. Kasi, siyempre, pinipick up pa po natin dun sa farmers. Ay, nagkakaroon pa po tayo ng mga expenses sa gasolina, sweldo sa mga tao natin. So actually mga kagandang buhay, itong pwesto na to kahit maliit lang, pagkamura po ang benta mo, may konsiderasyon ka sa mga mamimili. Akin na. Ayan, pinapawisan na tayo. Ay dadayuhin ka po talaga. So pag hinuwholesale, dinadala po doon sa mga karatig na island, mga kagandang buhay, tinutubuan ko lang po ng 40, 50 pesos, minsan nga 30. Pero, mabilis naman siya, mga kagandang buhay. So, sana nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga kaibigan natin dyan, ng mga OFW, mga nag-e-empleyo, na gusto magsimula ng negosyo. Una-una, dapat ninyong gawin, mag-ipon ng puhunan. Pangalawa, research, mga kagandang buhay. At saka mag-ikot-ikot, mag-observe kung ano rin ang mga strategy ng mga ibang tindahan. Kasi sa lahat ng negosyo, hindi po may iwasan, may competitors po tayo. Pero, mga kagandang buhay, lugi po kayo kung hindi nyo susubukan magnegosyo. Kasi, ang dami namang tao. At ang tao naman, pumipili naman yan. Kahit na gaano ka sikat ang isang store, minsan nauubusan din po yan ng bigas. Kaya kailangan na po talaga sa negosyo ay tiyaga, mga kagandang buhay. Malaking tiyaga. Ayan. So, yun po ang aking naging puhunan sa negosyo. Ang pagtsatsaga po talaga, mga kagandang buhay. At ang magandang pag-uugali po talaga. So, unang-una sa pag-manage ng mga tao mo. Pangalawa po sa pag-deal sa mga supplier. And then, sa next video ko po, tuturuan ko po kayo kung paano po maghanap ng supplier. So, ito muna, patikim po na binigyan ko kayo ng idea kung magkano ang kita. Kasi, baka 10 ka lang ha, sa tig 100 na tubo mo, may 1,000 ka na. So, kung maganda po, nakakaubos ka ng marami, laki talaga ang, ang kita mo. Kasi kami, ito yung inumpisahan namin, bago kami nagkaroon ng mga branches, buhay po kami dito, isa lang po ang yung tao na kinuha ko. So, kahit magsweldo ka ng 300 a day sa isang tao mo lang, sila dito dalawa eh. Magkano po dito? Sa 42, sa 84. Kaya mo na pong paswelduhan yung dalawang tao, mga kagandang buhay. Kaya na po yan sa kita. Ito, medyo mabili po talaga yung affordable natin na bigas. So kahit kunti po ang ating tubo, mabili naman po siya. Marami tayong napapaubos. Malaki din po ang ating kita, mga kagandang buhay. So, ang benta po natin, ayan. Marami po mga kagandang buhay. Pagbigas po yung negosyo. Wala pa pong itlog kami. Malakas din po kami sa itlog. Nakakapaubos po kami dito ng 1,500 trays. Kung magtutubo ka lang ng 20 pesos, 30,000 a week din yun po, mga kagandang buhay. Para maka-cope up ka po na inyong renta, dapat po talaga marami ka pang mga ititindang iba. Ayan po yung binta namin, o di ba? So, kahit maka 50,000 a day ka lang, napakalaki na, mga kagandang buhay. So, ang perfect na puhunan talaga, kung sa bigas lang,
200,000 pataas. Ipon ka po ng 200,000. Siyempre, dadagdagan mo yon para makabenta ka ng itlog, mantika, asukal, makapag-down ka po sa iyong pwesto, at saka makapagpagawa ka po ng rack. So, tingnan mo, pakita mo yung rack. Yung rack dapat mga kagadang buhay, manipis lang. Yung pagpagawa nyo dito, half sack lang talaga yung sukat. Half sack lang po talaga yung kasya. Kasi minsan yung iba, nagpapagawa talaga ng rack na sobrang lalim. Nabubulok po sa ilalim yun, mga kagadang buhay. Dapat, sakto-sakto lang po na half sack ang laman ng isang butas. Ayan. Sa susunod naman po, mga kagadang buhay, marami pa po tayong tatalakayin. Free po kayong mag-comment sa akin kung ano pa yung mga katanungan ninyo. Halimbawa po, paano makakita ng supplier? Ano bang mga diskarte? Bakit ang bigas ay napakagandang negosyo, di ba? So, yan lang po muna mga kagandang buhay para patuloy nyo pong subaybayan ang mga episode ng bigasan ng Souls Ganang Buhay. Babu!